Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga kultura ng mga lalawigan sa Rehiyon 3. Mga bata, alam nyo ba na ang Rehiyon 3 o Gitnang Luzon ay may mayamang kultura at tradisyon na nagpapaganda sa kasaysayan nito? At hindi lang yan, bawat lalawigan sa Rehiyon 3 ay may kanya-kanyang kultura na nagpapakinang sa kasaysayan ng ating rehiyon. Pag-aaralan natin ngayon kung ano ang mga kultura na mayroon sa ating lalawigan. Kung gusto mong matuto, simple lang ang iyong gagawin. Tapusin mo lamang ang ating video. Bago natin simulan ang ating pag-aaral, sagutin muna natin ang ating katanungan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kultura? Kapag sinabi nating kultura, ito ay ang mga kaugalian, tradisyon, paniniwala, pagdiriwang, kagamitan, kasabihan, awit, sining, at iba pa. Ang mga ito ay namumukod tangi sa bawat lugar. Makikilala natin ang isang lugar at ang kanyang mamamayan sa kulturang mayroon dito. At mga bata, alam nyo ba na ang kultura ay may dalawang uri? Ito ay ang kulturang material at ang kulturang di material. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Kapag sinabi nating kulturang material, ito ay mga bagay na nakikita, nahihipo at ating maaaring hawakan. Ang mga halimbawa nito ay ang mga kasuotan, pagkain, tirahan, palamuti sa bahay at palamuti sa katawan at iba pang mga bagay na maaari nating makita at mahawakan. Umpisahan natin sa mga kasangkapan. Noon pa man ay may mga kasangkapan na ang ating mga ninuno. Payak lamang ito at kadalasang mula sa mga bagay na nasa kanilang mga paligid. Sila ay mga resourceful. Sa pagdaan ng mga panahon ay unti-unti itong napaunlad. Gumagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang mga pana at palaso naman ay ginagamit sa pangangaso at pakikidigma, samantalang ang mga kwintas na yari sa kabibe ay ginagamit bilang paulamuti sa katawan. Ginagamit naman ang mga banga ng ating mga ninuno bilang imbakan ng mga pagkain at mga pangpreserba. Ikalawa sa ating material na kultura ay ang kanilang pagkain. Karaniwang nanggagaling sa dagat, ilog at mga punong kahoy at halamang ugat ang sa kagubatan ang pagkain ng ating mga ninuno. Kinikilala naman ang lalawigan ng Pampanga bilang culinary capital of the Philippines dahil sa pinagpala ito sa magagaling at masasarap magluto ng iba't ibang putahe. Samantala, tanyag naman ang tinapa o pinuusukang isda sa lalawigan ng Bataan. Kilala rin ang Nueva Ecija sa paggawa ng sawsawang buro. Dumako naman tayo sa ikatlong halimbawa ng material na kultura. Ito naman ay ang kasuotan. Mga bata, alam nyo ba na katangi-tangi rin ang paraan ng pananamit ng ating mga ninuno noon? Nagkakaiba-iba ang kanilang kasuotan ayon sa kanilang pinagmulan, kalagayan sa buhay at pag-angkop sa klima ng kapaligiran ng mga tao. Tingnan ang mga paglalarawan sa kanilang mga kasuotan. Narito ang halimbawa ng kasuotang panlalaki at kasuotang pambabae. Kung inyong mapapansin, ang mga kasuotang panlalaki ay ang putong, kangan, bahag at kamisa de chino. Samantalang sa kasuotang pambabae naman ay baro at saya at malong.
Ang kangan ay ang pangitaas na damit na walang kwelyo at manggas. Bahag naman ang kapirasong tela na ginagamit ng mga panlalaki sa pang-ibaba. Putong naman ang tawag sa kapirasong tela na iniikot sa ulo. Ang pang-itaas na kasuotan o kamiseta na walang kwelyo at may mahabang manggas ay tinatawag na kamisa de chino. Ang kasuotang ito ay kadalasang itineterno sa malapanjaman na pang-ibabang kasuotan ng mga lalaki. Mako naman tayo sa mga kasuotang pambabae. Una ay ang tinatawag nilang baro. Ito ay pang-itaas na damit na may mahabang manggas. Saya naman ang tawag sa kapirasong tela o tapis na iniikot sa baywang na tumatakip sa bahagi ng mga hita at binti ng mga kababaihan. Ang tinatawag naman na malong ay isang mahabang tela na may disenyong abstract na tila alon, mga bulaklak at iba pang mga disenyo. Ang pang-apat naman sa mga kulturang material ay ang tahanan. Noong unang panahon, walang nagiging tiyak na tirahan ang ating mga ninuno. Kung kaya, sila ay tinatawag na mga nomadic o nagpapalipat-lipat ng tirahan kung saan-saan. Batay sa mga pananaliksik ng mga mag-aaral at dalubhasa sa pinagmulan ng tao, nanirahan din sila sa loob ng mga kuweba. Sa paglipas ng panahon, natuto silang gumawa ng sarili nilang tahanan. Ang kanilang naging tahanan ay isang palapag na bahay na yari sa pawid, kahoy, kawayan, sawali at kugon. Ang sahig naman ng kanilang tahanan ay yari sa kawayan at nakaangat sa lupa. Ang silong ng bahay ay imbakan naman ng mga panggatong, kagamitan sa pagsasaka at kulungan ng mga alagang hayop kagaya ng mga manok at bibe. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kulturang di material. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng mga ito? Una sa ating listahan ay ang edukasyon. Ang karanasan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa kanilang kapaligiran ang unang nagsisilbing pagkatuto ng ating mga ninuno. Natuto rin silang sumulat at bumasa. Mga bata, alam nyo ba na sa katunayan na marunong silang sumulat, natagpuan sa bunganga ng ilog ng Lumbang sa Laguna ang kanilang mga sulat. Ito ngayon ang tinatawag na kasulatan sa tanso ng Laguna. Ang kasulatang ito ang pinakamatandang kasulatan na nahanap sa Pilipinas. Ang mga babae ay tinuturuan ng kanilang ina ng mga gawaing pangtahanan at ang mga lalaki naman ay tinuturuan sa pangangaso at kung papaano maging isang mabuting pinuno at ama. Isa pa sa halimbawa ng kulturang di material ay ang kaugalian. Maraming kaugalian ang ating mga ninuno. Isang halimbawa dito na bago mag-asawa ang lalaki, siya ay kailangang manilbihan muna sa pamilya ng babaeng ibig niyang mapangasawa. Siya ay umiigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy at tumutulong sa pagbubungkal ng lupa. Isa ring kaugalian ang pangaharana sa mga babaeng nililigawan na madalang na lamang mangyari sa panahon ngayon. Halimbawa pa ng kulturang di material ay ang pamahalaan. Alam nyo ba mga bata na noon pa man ay may kaalaman na sa pamamahala ang ating mga ninuno. Sa katunayan niyan, barangay ang tawag sa kanilang pamayanan na nagmula sa salitang balangay. Binubuo ito ng 30 hanggang 100 pamilya. Ang datu ang kanilang pinuno, ngunit tinutulungan siya ng pangkat o konseho ng mga matatanda na tinatawag na maginoo. Sila ang nagbibigay ng payo sa datu at ang datu naman ang nagpapatupad ng itinakdang batas na napagkasunduan ng mga maginoo, ng konseho at ng mga tao.
Isang halimbawa pa ng kulturang di materyal ay ang paniniwala at relihiyon. Alam nyo ba na bathala ang tawag sa itinuturing na Panginoon o Diyos ng ating mga ninuno? Itinuturing nila itong pinakamakapangyarihan sa lahat at naniniwala sila na may lugar na pinupuntahan ang mga kaluluwa. At hindi lang yan, naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng iba't ibang espiritual na tagabantay tulad ng mga diwata at anino. Ang mga ito ay kaisa ng kalikasan, kaya't sinasamba nila ito, pinahahalagahan at pinangangalagaan. Sa pamamagitan ng pagsamba sa imahen na yari sa kahoy, bato o ginto. Dinarasalan nila ito at inaalayan ng mga pagkain. Paganismo ang tawag sa kanilang relihiyon noong araw. Isang halimbawa pa ng kulturang di materyal ay ang sining at agham. Ang pagkahilig nila sa sining ay ipinapakita sa mga batok o tattoo nila sa katawan. Ang tattoo ay mahalagang simbolo ng kagitingan para sa ating mga ninuno. Sa ating rehiyon, kinikilala bilang isa sa mga natatanging sining ng lalawigan ng Bulacan ang singkaban. Ito ay ang arko na yari sa kawayan, na ginagawa ng iba't ibang makukulay at magagandang mga disenyo. Isa pang halimbawa ng kulturang di materyal ay ang wika. Isa ang gitnang Luzon sa may pinakamaraming wika na ginagamit. Tagalog ang gamit na wika ng lalawigan ng Bataan at Bulacan. Ginagamit din ito sa ilang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga at Tarlac. Ginagamit din sa ilang bahagi ng lalawigang ito ang Ilocano at Kapampangan. Kapampangan ang pangunahing wika sa Pampanga at sa ilang bahagi ng mga lalawigan na malapit dito. Ang malaking bahagi ng Zambales naman ay gumagamit ng wikang Sambal. Ang lalawigan naman ng Tarlac ay kinikilala bilang melting pot of Central Luzon dahil mayroon itong 5 wika. Ito ay ang Tagalog, Pangasinense, Kapampangan, Ilocano at Sambal. Narito ang ilang mga salita mula sa Ingles, Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Pangasinense at Sambal. Makikita rin sa ating mga katutubong awitin ang pagmamalaki natin sa ating sariling wika. Sa Pampanga, kinilala bilang pinakasikat na katutubong awit ang Atikupong Singsing na inaawit ng hindi lamang mga taga Pampanga kundi mga taga-ibang bayan at lalawigan rin. Magkakaiba man ang wika, hindi ito naging hadlang sa pagkakaisa ng bawat lalawigan sa gitnang Luzon. Tunay ang napakayabong ng ating kultura. Ito kasi ay sumasalamin sa napakayamang kasaysayan ng ating rehiyon at ng ating bansa sa kabuuan. Hindi katakataka na itinuturing ang mga ito sa isa sa pinakamahalagang kayamanan na iniingatan ng ating mga ninuno, sapagkat dito nasasalig ang ating pagkakakilanlan at nararapat natin itong pangalagaan at payabungin para sa susunod na henerasyon. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson sa araw na ito. Sana'y natuto kayo ng marami at nakadagdag sa kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ating lalawigan. Kung nais mo pa ng iba pang mga video lessons, bisitahin nyo lamang ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-click nyo ang all para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. Bisitahin nyo rin at i-like ang aming Facebook page, Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang, hanggang sa mga susunod nating aralin. Paalam!